Meron lang tayong elephant in the room. Kasi Mhm. nangyari hapon. Let's just talk about this very briefly. Towards the end nung hearing kahapon, I think si Nako. Rep. Suntay was trying to suggest na, okay, the Vice President might have said harsh things about Mm. beheading the President or ano yung mga ganun. But hindi naman daw yung criminal act. And Mm. unfortunately, ang ginamit niyang analogy Unfortunately for for him, him, yung pagnanasa niya kay Ann Curtis. oh. So, Bakit yan mali, Prof. Dan? Pakipaliwanag nga. Nakakatawa, Hindi. no? Kailangan pa ipaliwanag kung bakit yun mali. In-objectify mo eh. That's misogyny sa'yo. Look at the text nung sinabi niya. Di ba? May nag-init sa loob niya. Mm-mm. Tapos naisip kung kung ano ang mangyari. Hindi naman siguro ako makakasuhan. What is that supposed to mean? Na Parang aso lang may inhit eh. Sabi ni ano. criminal intent kasi natatakot isip mo. Hindi ako maa-arresto nito. Hindi ako makakasuhan kasi Iniisip ko lang. iniisip ko lang. Pero meron kang criminal intent. Pero to say na yun ang iniisip mo pag nakakita ka ng magandang babae, that's the problem, di ba? You shouldn't be saying that. Hindi, ang malala pa doon, sabi niya, dapat nagpapasalamat kayo, nagpa-flatter kayo because that's compliment. Parang sinabi mo na dapat pasalamat ka, ka-rape ka. Ganun eh, no? Parang gusto mo sampalin ng tsinelas eh. Yeah, hindi niya talaga maintindihan. Oo. Di ba? So, yun nga. Yung objectification ng kababaihan. The fact na tinitingnan mo yung isang babae bilang isang bagay na pwede mong i-objectify ay sobrang mali. Diba? Eh, anong sugot mo dun sa sa mga kakamping daw na nagpapaka-righteous, tinatry lang naman niyang magbigay ng analogy dahil may pinaglalaban siya. Kayo nga daw pinagtatakpan niyo yung kay Leila at kay Jim Paredes. Ako kasi may sagot na ako doon. Okay. Nakita niyo na sa Facebook, diba? Ano yung sagot mo? Ikaw, anong sagot mo? Na-influence na ako nung sagot mo. Bakit ka nagpapa-influence? Pinag-usapan na natin. Dapat manindigan ka bilang kalalakihan. Ano? But dapat may sarili ka explanation. The problem here is Suntay was acting as a member of Congress. At he made those offensive remarks in the course of a hearing ng Justice Committee. So It's official statement. function to. Public statement. Which is a violation of the bawal bastos law. Diba? Narinig pa may mga tumatawa pa sa background. You can tell na hindi lang siya yung ano ba. But I cannot tell who they are. Diba? Kasi hindi mo. And I mean, we have to call this out. Kasi sawang-sawa na, panahon ni Duterte, yung mga ganyang comment, mas malala pa dyan, diba? May rape comment pa, diniscuss pa ni Duterte paano niyang ni-rape yung helper nila sa bahay and people were laughing. Diba? Yeah, kaya meron tayong batas na ganyan because it diminishes women. Yeah. Hindi yata nila naintindihan bakit nadidiminish ang women doon. Pakipaliwanag, Prof. Dan. Can you? Kasi naubusan na ako na. Kanina pa iniisip kung paano eh. Pero kung paano explain sa kanya. Pero tinan mo So yan, medyo madami na nagalit. Pina-strike sa record And he was still objecting. Nag-vote na yung committee sa niya. Ano ba yung sinabi kong mali? There's nothing sexual about it. Talaga? Hindi niya alam. And then, he made it worse nga. By saying, dapat nagpapasalamat kayo. Oh. You should take it as a compliment na na-objectify siya. And even worse, nag-apologize siya na hindi naman talaga apology, di ba? Well, sorry pag nasaktan ka, pero I stand by my statement. Di ba? Parang, so hanggang ngayon, di pa rin niya maintindihan kung ano yung problema. So anong problema, Prof. Dan? Pakipaliwanag. Hindi ko ba nasabi? Hindi pa. Ulitin mo. Kailangan inuulit. My speech po na hindi protected. You cannot say this is within my freedom of my freedom to speak. Pwede ko sabihin ba kahit anong gusto kong sabihin. Hindi po yan. May mga exception dyan eh. Halimbawa, fighting words, naghaharap ka na ng gulo, away ka, nang babastos ka. And may mga qualifications na ginagawa yung mga Korte Suprema all around the world. So, hindi lahat na pwede mong sabihin,
pwede mong sabihin. At saka alam nyo, yung mga ganyang pananalita ay hindi lang pang bubuli sa mga kaibabaihan. Kasama na rin yan, bahagi na rin yan ng pagdi-disarm. Alam nyo kapag nagbabakse kayo sa comment section ko, lalo na yung mga DDS, may makikita kayo dyan na sobrang bastos na gumagamit pa ng sex organ to insult me na mga kababaihan. Diba? Yeah. It's a way, and it amazes me. It makes me angry na talaga gagamitin mo yung sex organ to insult me. You think you can silence me by mentioning the female sex organ. Diba? Baka takot ka lang sa female sex organ. Bumalik ka sa ano ng nanay mo, vajayjay ng nanay mo. Siguro you clawed out of your mom's vajayjay. Kaya ka galit sa vajayjay. Or ayaw mo lang talaga ng vajayjay, hindi mo matanggap. Diba? But I mean, to even use it to insult us women ay sobrang basura. Diba? Yeah. At the same time, ganun nga parang dinidiminish mo rin ang mga kababaihan bilang object. Diba? Na, pwede kayong, i-objectify. At dapat nagpapasalamat kayo dahil in-object. Ano yung feeling nyo na dapat may utility kaming nakukuha dahil feeling nyo ay minamanyak nyo kami. May utility kami doon dahil na-objectify kami. Hello! Diba? Yeah. Parang nawalan yung boundaries Noong time ni Duterte, kahit ano pwede mong sabihin. Ano yung sabi mo dati? So, ano? They were, Duterte empowered people to be stupid. Yeah. Marami na akong sinabi kasi hindi ko malaman ko alin. Gusto ko pag akong t-shirt yan. Maganda yan, no? Kasama ka ba sa mga na-empower para maging bobo? Yan. Tapos question mark. At hindi niya talaga maintindihan. That's the problem. Yeah. Kaya madalas ko pong sinasabi, pinag-usapan natin tuloy isang araw, pag sabi mong feminist leadership, hindi lang pwedeng binibilang natin na statistics kung ilang kababaihan ang may hawak ng posisyon or power. Not just in government, but in business, etc. etc. Dahil dapat yung mga kababaihan na ito ay nagsusulong ng agenda na mag-a-address dito sa mga gantong structural limitations, inequality, issues of political dynasty, yung mga ganyan. Pero kung yung isang babae, even if babae siya, ay nagpe-perpetuate ng status quo. Yeah. Diba? Hindi po yan kasama sa feminist leadership. Kaya dapat, importante mo pinupost ko. O yung mga idol nyo, nasa na yung mga DDS natin dito? Darating mamaya. Diba? Palatag nyo naman kay Sarah where she stands on issues para naman alam natin. Kasi sabi nyo, lagi nalang inilalait si Sarah. Paano naman namin hindi lalaitin? Wala naman siyang nilalatag. Diba? Meron ba siyang nalatag na achievement, accomplishment? Ano bang pinaglalaban niya maliban sa sarili niya? The call to stop motorcades. Ay, oo nga. Mapang-api ka talaga. Ako pala yun. Mapang-api talaga ako. Ba't hindi ko nare-recognize may mga policy proposal si Sarah. Kala ko outcome yun dahil na-experience niya yung pag-motorcade sa Commonwealth nung pinatigil niya. Tumawid siya, di ba? Nung nagdumalaw siya sa INC na race. Ay, this is so bad pala. Magbawal natin. Hindi pala. Kaya niya yung pinopropose sa mga LGUs kasi motorcade yung mga supporters nila, di ba? Pero alam niyo yun, natawa lang din ako doon kasi mostly naman ang nagmo-motorcade ay yung mga supporters nila. Kailangan bang di ba? Nakamotorsiklo yung mga nadaanan natin nung EDSA di ba? Tuwing may mobilization na sa Commonwealth, dumadaan yung mga motorsiklo. DDS. Oo, motorcade ng mga DDS. Parang inisip ko lang, ganun ka ba kahina? Kailangan mo pang i-request yung bawat LGU na magpasa ng ordinansya para i-ban ang motorcade. Hindi mo pwedeng sabihan yung mga supporters mo na, maging mindful muna tayo sa fuel, sa traffic, climate change. Huwag tayong mag-motorcade. But no, kailangan pa mag-ordinansya ng lahat ng LGU para lang pigilan ng mga supporters mo. Parang hindi naman ganun karami yun. I mean, kung magsusulong ko ng policy, di ba medyo dapat practical naman, ano? Anyway, meron tayong nabitan na question kanina. Yung sinasabi nga nila, double standard daw kayong mga kakamping dahil galit na galit kayo kay Bong Suntay, ba't di kayo naggalit kay Leila at saka kay Jim Paredes? Di ba sinabi natin? Kasi
he did this, si Suntay did this as a public official, as a member of Congress, as a member of the Justice Committee. Naka-broadcast pa. Which is the difference naman dun sa case nila, June Paredes, which were supposedly private acts, di ba? Na binulgar na, di ba? May nag-leak eh. Certainly that wasn't the intention. So, sino manyak doon? Di ba yung mga nagpakalat ng videos na yun at nanood at nag-enjoy? Diba? Diba? Come on, guys. Yung kay Leila de Lima, we're not even sure kung totoo nga ba yung video na yon. Di ba may mga nagsasabi na fake video yon? Hindi naman ano. But what was the point when that video was released? Again, to diminish a woman. Hindi nga yun substantial. It doesn't even have an effect dun sa mga issues na itinapon sa kanya. At kahit yung issues na tinapon sa kanya ay wala namang pagpapatunay, di ba? Pero nag-enjoy na naman kayo, di ba? Pinag-usapan pa ng presidente yan. Pinag-usapan ng presidente, pinag-usapan ng mga congressmen. Di ba? Sa TV. Oo. Diba? Of course, that's wrong. Di ba? Sinong manyak dun? Yung mga nag-group watching dyan, di ba? Watch party. I mean, yung mga basic na bagay na to, nakakalungkot kasi hindi pa maintindihan, di ba? Ay, may isa-star lang ako dito kasi importante. Mamaya after, tungkol dun sa anti-political dynasty. Sorry. Singit lang. Natutuwa lang ako. Sabi niya, Prof. Shelo, let's make noise for the open BICAM again para sa anti-political dynasty. May nagaganap na lutuan na naman. Kasi sa Nag-withdraw na Kongreso. ngayon mga tao ng support. Yes. Kaya tama yan, no? Natutuwa lang ako kasi naalala niya open BICAM. At saka kaya sinasabi natin dati, yung open BICAM, hindi lang dapat nag-apply sa budget. Dapat nag-apply yan sa lahat ng batas na dumadaan sa Kongreso. Inisip ko nga, dapat ba talaga tayong uling sumulat bilang mga mamamayan sa Committee on Rules na ilagay nyo to sa rules nyo? May joint resolution na mismo yung mga congressman at senador dito na ipatupad ang open BICAM at i-reflect sa rules nila. May kailangan pa bang petisyon ng taong bayan na gawin itong bahagi ng maybe gawin na natin ng signature campaign. Pero yun nga, may joint resolution na hindi pa ina-agenda ng Committee on Rules. But thank you, Miss Forever 15, for reminding me. Forever 15.